Siya ay isang itim na babae na may halong lahi, ngunit sa ilalim ng paghihikayat ng kanyang magulang nagpakasalito sa isang puting lalaki na mangangalakal upang maiwasan ito ang diskriminasyon at mamuhay ng katulad sa mga puting pamilya. Ngunit ni isa sa mag-asawa ay hindi naisip na ang desisyon na ito ay magtutulak sa kanilang anak patungo sa ilalim ng kadiliman. At hindi nagtagal sinundan ni Mary ang kanyang asawa at lumipat sa Estados Unidos at ang tanawin sa daan ay napakaganda at ang kanyang asawa na si William ay kumilos ng may labis na kabaitan. Ngunit sa oras na marating nila ang New York ang lahat ay ganap na nagbago at ang kanyang asawa ay inilagay ang kamay nito sa kanyang balikat at malinaw na kumilos bilang mag-asawa at nakiusap si Mary sa kanya na maging marahan. Ngunit ang mga sumunod na nangyari ay lagpas sa inaasahan ng babae at pagkatapos umupo ni Mary sa kama ay nakaramdam ito ng mali at ang kanyang mata ay napupuno ng luha habang inilagay ng kanyang asawa ang isang baril sa kanyang bulsa. At sa halip na magbigay ng aliw tinanggal nito ang wedding ring mula sa kanyang kamay at napagtanto ni Mary ang isang bagay ngunit huli na ang lahat. At matapos na umalis ang lalaki sa silid tinawag nito ang isa sa tauhan niya habang umiyak si Mary at nagmakaawa na huwag niya ito gawin ngunit ang mukha ng lalaki ay nagpapakita sa pagnanasa nito. At habang sumisigaw si Mary ang kanyang asawa ay kalmadong nag-iisip sa mga susunod nitong plano. At sa sumunod na araw si Mary ay itinali pagkatapos ay dinala ito sa bentahan bagamat sinubukan itong kumuwala wala na itong magawa at kahit gaano pa ito magmakaawa walang kabuluhan ang lahat. At hindi nagtagal si Mary ay inilagay sa isang display at bago pa man matapos ang bentahan sa isang tao ay oras na niya para ibenta. Ang presyo ay labis na mataas at kasunod nito marahas na pinunit ng lalaki ang damit ni Mary upang ipakita ang kanyang katawan sa karamihan. At sa kaparehong oras isang lalaki ang nagtungo sa harap at habang nakatingin ito sa kanya nagkaroon nito ng labis na interes sa kanya ngunit ang kanyang bid ay mabilis na pinutol ng dalaga. Sinabi ni Mary na hindi siya alipin at kinuha siya ng lalaki mula sa Canada ngunit pinagtawanan siya ng lahat. At dahil sa reaksyon ni Mary sa entablado ang lalaki ay walang pagpipilian kundi kunin siya at pilitin ito na tanggapin ang kanyang kasalukuyang sitwasyon. Ngunit sa mga oras na yun ang lalaki ay nakialam at pinigilan ang karahasan ng lalaki. At matapos na magpalitan ng dalawa ng salita pinagpatuloy ni William ang hila kay Mary patungo sa auction ngunit mabilis siyang pinigilan ng lalaki. Ang lalaki ay nag-alok ng $1,700 upang bilhin ang babae sa kamay niya na malaking halaga pa sa mga panahon na yun. Bagamat labis ang tuwa ni William itinaas pa rin ito ang presyo sa halagang $2,000. Ngunit ang lalaki ay hindi nagdalawang isip at kinuha nito ang pera sa kanyang damit at ibinigay ito kay William. At hindi nagtagal si Mary ay pinadala sa isang taniman at isang grupo ng mga trabahador ang nakatira sa lugar at tila isang bagong pag-asa ang dumating para kay Mary. Ngunit ang realidad ay hindi ganun at nang marinig ng ginang na ang kanyang asawa ay bumili ng bata at magandang babae ang galit sa kanyang mukha ay hindi may kakaila. At dahil sa panahon na yun hindi tama ang relasyon sa pagitan ng mga puting may-ari ng lupa at mga babaeng itim ay hindi karaniwan at ang aksyon ng kanyang asawa ay may kaduda-duda na intensyon. Samantala si Mary ay dinala pabalik sa quarter ng isang puting trabahador na nagbabala sa mga alipin na huwag magbalak na tumakas dahil ang kahihinatnan ay hindi magiging maganda. At pagkatapos na umalis ang lalaki nakilala ni Mary ang mabait na matandang babae at anak nitong si Elroy. At sa sumunod na umaga ang matandang babae ay naghanda ng almusal kasama si Mary ngunit hindi man lang ito marunong magbalat ng patatas. Kaya tinignan ng matanda ang kanyang kamay at nakita na ang kanyang balat ay walang bahid ng gasgas at napagtanto na hindi ito namuhay bilang isang trabahador. At sa kinagabihan sinabi ni Mary sa dalawa ang kanyang nakaraan at umaasa na matutulungan siya ng mga ito na makatakas ngunit sinabi ni Elroy na hindi ito magandang ideya. At dahil sa kulay ng kanyang balat walang kakaiba sa kanya sa panahon na yun na pinamumunuan ng pang-aalipin. At bukod pa ang pagtulong sa kanya na makatakas ay ikamamatay nila ngunit si Mary ay tumanggi na tanggapin ang kanyang kapalaran. At 3 linggo ang lumipas nagsimulang umangkop si Mary sa mga trabaho ngunit nang magtungo ito sa ilog upang linisin ang kanyang katawan tahimik na lumapit ang may-ari ng taniman sa kanya. Hindi napagtanto ng dalaga na ang mata nito ay nakatitig sa kanya at wala itong pagpipilian kundi ang mag-ingat lamang. At sa gabi sinubukan itong iwan ng plantasyon habang natutulog ang iba pa ngunit si Elroy na nagising sa ingay ay mabilis siyang pinigilan at sinabi nito sa kanya na wala pang nagbabalak tumakas sa lugar at pinakita din ito ang peklat na nakuha niya dahil sinubukan itong tumakas. Kaya nakiusap ito kay Mary na huwag gawin ang bagay na ito. At samantala malayo sa Canada ang magulang ni Mary ay nagdarasal sa ilalim ng mga bituin para sa kasiyahan ng kanilang anak at hindi alam na si Mary ay ibinenta ng kanyang asawa. At sa sumunod na araw habang abala ang lahat si Mary ay tahimik na pumasok sa bahay ng may-ari at nais na magnakaw ng mga envelope upang magsulat ng liham sa kanyang pamilya at umaasang mailigtas siya. Ngunit ang may-ari ay bumalik at sa kabutihang palad ay hindi nito napansin kung ano talaga ang ginagawa niya.
Nagsinungaling si Mary at sinabing nais nitong maghanap ng libro na mababasa at hindi inaasahan inutusan siya ng may-ari na basahin ito ng malakas. At pagkatapos nito si Mary ay nagkunwari na sumunod sa hiling ng amo niya, ngunit sa gitna ng pagbabasa bigla siya nitong pinutol at ngumiti ang lalaki sa kanya at inilagay ang libro sa bulsa ni Mary. Nang sinubukan umalis ni Mary, nakita siya ng ginang at mas lalong naghinala sa kaduda-duda na intensyon ng kanyang asawa. At sa gabing yun ginamit ni Mary ang ninakaw nitong papel at nagsulat ng liham sa kanyang mga magulang na iligtas siya ng mga ito, ngunit kung paano niya ito ibibigay ay naging problema. At pagkalipas ng 3 araw nang dumating ang taga-kolekta ng sulat na ginagawa nito kada linggo, tahimik na nasa sulok si Mary at naghihintay sa tamang pagkakataon na ibigay ang kanyang liham. At si Elroy na nagtatrabaho sa malapit ay napansin nito, ngunit sa una ay ayaw nitong makialam, ngunit habang nag-iisip nakaramdam ito ng awa para sa kanya. Kaya habang nag-uusap ang may-ari at ang kartero, pinigilan ni Elroy si Mary na kumilos ng lantaran at kinuha ang liham sa kanya, pagkatapos ay nagpanggap na pala kaibigan habang binati nito ang tagadala ng sulat. At sa oras na aalis ang lalaki, kumuha si Elroy ng pako at tinapak ang kabayo gamit ito dahilan para maging marahas ang kabayo at inihagis ang lalaki sa sahig. At habang abala ang may-ari na tulungan ng lalaki, mabilis na inilagay ni Elroy ang envelope ni Mary sa bag ng lalaki. Ang lahat ay tila maayos, ngunit hindi maiiwasan ni Elroy na mapag-alitan pagkatapos nito. At sa oras na umalis ang lalaki, nagkaroon ng pag-asa si Mary, at dahil sa insidente na ito ang dalaga ay nagkaroon ng konting pagtingin kay Elroy. Ang eksena ay lumipat sa Canada kung saan natanggap ng mag-asawa ang liham mula sa kanilang anak sa New York. Inaasahan nila na sasabihin ni Mary sa kanila ang magandang buhay, ngunit sa oras na buksan ng ama niya ang envelope, labis ang gulat nito sa mga nabasa niya. At sa sumunod na araw, dinala ni James ang kanyang asawa upang makita ang maimpluwensyang tao na si Elgin. Inaasahan nila na ang pakikipag-usap sa Washington ay maisasaayos sa lalong madaling panahon upang ang kanilang anak ay makaalis sa panganib. Dahil si James na isang itim na negosyante ay may access sa mga maimpluwensyang grupo, at ito ang dahilan kung bakit minsan itong itinulak ng gusto ang kanyang anak na magpakasal sa isang puting lalaki. Ngunit ang realidad ay hindi tulad ng inaasahan niya, at dahil sa patuloy na salungatan sa mga hangganan ng Estados Unidos at Canada, hindi angkop para sa isang itim na lalaki na makipagkasunduan sa kabilang panig. Kaya walang pagpipilian si Elgin kundi tanggihan ang kahilingan ni James. At sa gabing yun, umupo si James sa labis na kalungkutan at napagtanto na ang kanyang sariling desisyon ay nagdulot ng labis na sakit sa kanyang anak. At matapos ng matagal na pagsasaalang-alang ang mag-asawa ay nagpasya na maglakbay sa katimugan ng Estados Unidos upang iligtas ang kanilang anak na babae. Ngunit ang paglalakbay ay hindi madali katulad ng kanilang iniisip, at hindi pa sila nakakaalis ng Toronto nang ang mga lokal na puting lalaki ay tinutukan sila ng baril dahil ang mga itim na tao ay hindi pinapahintulutan sa gabi. At sa kabutihang palad, si James ay kilala sa lugar, at sa oras na patunayan nito ang kanyang pagkakakilanlan, ang hindi pagkakaintindihan ay mabilis na iwasan. Ngunit nang dumating ang mag-asawa sa istasyon patungo sa Estados Unidos, ang sitwasyon ay mabilis na nagbago. Sinubukan ni James na gamitin ang kanyang katayuan at magsalita ng may pagmamataas sa isang puting lalaki sa istasyon. Ngunit sa lugar na ito walang pagkakapantay-pantay, at ang isang itim na lalaki na mapagmataas ay maaaring mamatay sa anumang oras dahil hindi natuwa ang isang opisyal sa kanya. At sa kabutihang palad, ang kanyang asawa ay mabilis kumilos at sinabi na si James ay kanyang tagapaglingkod, at pagkatapos na humiling ng tawad sa puting lalaki, ang tensyon ay nawala. At sa wakas ang dalawa ay sumakay sa tren na patungo sa New York, ngunit hindi natin alam ang naghihintay sa kanila sa lugar na yun na hinubog ng diskriminasyon. Samantala, ginamit ni Mary ang kanyang libreng oras upang turuan ang mga bata sa taniman kung paano magsulat. Ngunit wala itong ideya na ang mga manggagawa sa lugar ay malayo sa kanya. Si Mary ay nakatanggap ng mataas na edukasyon sa Canada, habang ang mga manggagawa sa taniman ay pinagbabawalan na matutong magbasa o magsulat. Sinubukan ni Elroy na magbabala sa kanya, ngunit ang matigas na ulo ni Mary ay tumanggi na makinig. At ilang araw ang lumipas, dumating ang gulo, at ang tagapangasiwa ay pumasok sa silid nila at inihayag na isang bata ang nahuling nag-aaral na magsulat na may kinalaman kay Mary dahil siya lamang ang may libro mula sa bahay. At sa oras na paparusahan si Mary, humakbang si Elroy at sinabi na siya ang kumuha sa libro, ngunit nag-alinlangan ang lalaki sa kanya at sinabi na magbasa ito ng ilang pangungusap. At sa gulat ng lahat, nagawa ni Elroy na malusutan ito at ginawa nitong imposible ang sitwasyon na makontrol. Pagkatapos ay kinuha ng lalaki si Elroy palabas at inihayag na paparusahan ito sa harap ng mga manggagawa dahil sa pagsuway nito sa utos. Ang malakas na tunog ng latigo ay ikinagulat ng lahat ng naroon at nagdulot ng luha sa mga mata ni Mary. Ang parusa ay tumagal ng 10 minuto at si Elroy ay hindi nagpatinag at nagpapakita kung gaano kalakas ang kanyang pangangatawan. At pagkatapos, ang kanyang ina ay inalagaan ang kanyang mga sugat at inihayag ni Mary ang kanyang taos-pusong paghingi ng tawad.
Hinawakan ni Elroy ang kamay ni Mary na isang tahimik na mandirigma at prinoprotektahan ang babaeng mahal niya. At pagkaraan ng 3 araw si James at ang kanyang asawa ay dumating sa timog ng Estados Unidos. At si Mary ay nagdurusa pa rin sa hindi nito gustong atensyon mula sa may-ari ng taniman. Inilagay ng may-ari ang kanyang kamay sa balikat ni Mary na ikinagulat niya ng labis at nasugatan nito habang nagbabalat ng patatas. Ang hindi nito inaasahan ay nang lumapit ito at sinipsip ang dugo ng kanyang daliri at ang mga trabahador sa paligid ay hindi rin natuwa sa kanilang nakita. Ang kanyang pag-uugali ay ikinagalit ni Mary at umiiwas sa kanya ng buong lakas at nagbanta ang lalaki na nagbayad ito ng malaking halaga at gagawin ito ang gusto niya kay Mary. Ang kanyang plano ay muling nabigo ngunit malinaw na wala itong balak sumuko. At sa sumunod na araw dinala ni Mary ang isang plato ng mga pastry sa pangunahing bahay upang ihain ito sa mga bisita ng may-ari. At sa oras na makita nito ang babae labis ang gulat nito at nabitawan niya ang tray dahil ang babaeng nakatayo doon ay ang kanyang ina na hindi nito nakita sa loob ng maraming taon. Malinaw na dumating ang kanyang pamilya upang iligtas siya ngunit para maiwasan ang paghihinala parehong kumilos ng maingat ang mag-ina. At nang dumating si Mary sa kwadra nakita rin ito ang kanyang ama at ang dalawa ay niyakap ang isa't isa sa masakit na paraan. Ang lahat ng paghihirap at pagdurusa ay imposible para sa kanyang ama na itago ang mga luha nito sa matinding pagsisisi at ang problema nila ngayon ay kung paano aalisin ang kanilang anak sa plantasyon. Samantala ang ina ni Mary ay nagpapanggap na isang mayamang negosyante na gustong bumili ng lupa ng may-ari. At sa palusot na ito nakuha niya ang tiwala ng mag-asawa at sinabi nito na nais niyang manatili ng ilan pang araw para gumawa ng inspeksyon habang ang katotohanan ay plano nitong iligtas ang kanyang anak. At sa gabing yun ng tatlo ay sinimulan pag-usapan ng planong pagtakas at si James na nanirahan sa Toronto ng maraming taon ay naniniwala na dapat silang tumakas sa pangunahing kalsada upang mabilis makarating sa istasyon. Ngunit hindi sumang-ayon si Elroy at batay sa kanyang taon na paninirahan sa lugar ay dapat silang tumakas sa kagubatan. Ang dalawa ay nagtalo ng walang katapusan at inisip ni James na nakikialam ito sa mga bagay na hindi naman niya problema. Bagamat siya ay isang itim din mababa pa rin ang tingin nito sa isang tao na alipin na isa sa dahilan kung bakit minsan itong pinilit ang kanyang anak na magpakasal sa puting lalaki. At pagkalipas ng 3 araw si James ay naging personal na driver ng kanyang asawa at nagtatago sa loob ng taniman nang hindi napapansin. Ngunit hindi lahat ng bagay ay nananatiling nakatago at ang isa sa mga tagapangasiwa ay nagtungo sa kwadra at natakot si James na ang kanyang mga gamit ay matutuklasan dahil nagtago ito ng mga gamit sa lugar. At sa mga oras na ito nang makita niya ang lalaki inatake siya ni James at kinuha ang baril at balak na tapusin siya. Ngunit sa kabutihang palad nagmadali ang kanyang asawa sa tamang oras para pigilan siya at nasa lugar sila para iligtas ang kanilang anak at hindi pumatay. Ngunit dahil ang kanilang pagkakakilanlan ay nailantad kailangan nilang simulan ang pagtakas sa lalong madaling panahon. Kaya pinuntahan nila ang isang pastor na kinausap nila noon upang magsilbing suporta sa labas ng estado at sinimulan nila ang kanilang plano. At kasunod nito ang mag-asawa ay nagtungo sa pangunahing bahay kung saan sinubukan ng babae na gambalahin ang may-ari sa pakikipag-usap nito tungkol sa mga lupain habang si James ay hahanapin ang kanyang anak na nagtatrabaho. Ang oras ay kakaunti lamang kaya wala ng oras para magpaliwanag at ang tanging pagpipilian nila ngayon ay tumakas. At sa mga sandaling yun humakbang si Elroy at ayaw nitong palampasin ang pambihirang pagkakataon para sa kalayaan. At matapos na matanggap ang pahintulot ni James sinabi nito na kailangan niya ng sandali dahil kailangan nitong magpaalam sa kanyang ina na nagpalaki sa kanya sa loob ng maraming taon. Nagtungo si Elroy sa kanyang silid at matapos na mahirapan sa kanyang sarili sinabi nito ang kanyang kagustuhan. Umaasa ito na maiintindihan ito ng kanyang ina at matapos ng maikling pamamaalam sinabi ng kanyang ina na sumulong ito sa buhay at huwag na siyang isipin pa at sa mga sandaling yun tanging isang ina lamang ang makakaintindi sa sakit ng mawalay sa isang anak. At samantala isa pang tagapangasiwa ang nakarating sa kwadra at nakita ang isang nakatagong karwahe at ilang mga damit. Pumasok si James ng kalmado at inihayag ang kanyang tunay na pagkatao at ang tanging dahilan kaya ito kumpiyansa dahil may tao sa likod ng lalaki na handang umatake sa kanya. At nang magising ito nagmadali ito at nakita na ang karwahe ay hindi pa nakakalayo kaya naman sumakay ito sa isang kabayo upang sundan sila ngunit nang abutan niya ito ay walang tao sa loob. At sa ibang lugar si Elroy at Mary ay matagumpay na nakatakas at nakipagkita sa pastor na naghihintay sa kanila at tinakpa niya ang mga ito at pinagpatuloy ang pagtakas. At sa kaparehong oras ang ina ni Mary ay nakikipag-usap pa rin sa may-ari ngunit nang tumunog ang bell malinaw na may nangyaring hindi maganda. At gaya ng inaasahan dumating ang tagapangasiwa upang iulat na ang mga manggagawa ay nakatakas. Ginamit ng ina ni Mary ang pagkakataon upang umalis sa lugar at sinamahan ang kanyang asawa. At pagkaraan ng ilang sandali muling nagsama-sama ang pamilya ngunit wala silang oras para sa isang emosyonal na sandali at kailangan nilang makaalis sa estado.
At samantala ang may-ari ay nagagalit at inutusan ng isang tao na kumuha ng damit ni Mary upang magamit nito ang mga aso para sundan ang kanyang amoy. At hindi inaasahan sinundan ng mga aso ang amoy pabalik sa bahay ng may-ari, at nang magtungo sila sa itaas nakita nila ang asawa ng may-ari. At doon lamang napagtanto ng may-ari na ang grupo ay maingat na nagplano. At habang wala itong magawa ang dating asawa ni Mary na si William ay dumating at nagpapatunay kung gaano kabilis ang balita ng pagtakas. Si William ay hindi isang mangangalakal ng kabayo ngunit bilang isang mahusay na tracker mahusay itong manghuli ng mga tumatakas. Maaari niya itong ibalik agad ngunit humingi ito ng $3,000 sa paunang bayad at 3,000 ulit kung magtatagumpay. Bagamat ang presyo ay napakataas, ito lamang ang tanging paraan na mayroon ng may-ari. At sa loob lamang ng isang araw nagawa nitong makita ang grupo at tumakbo sila ng desperado sa kagubatan. At dahil sa hindi matatag na daan si Mary ay nahulog at nang kunin ito ng kanyang ama si William at ang tauhan nito ay halos nasa likuran na nila. Kaya sinabi ni James sa kanyang asawa na mauna na at dinala nito si Mary sa kagubatan. Si William at ang kanyang tauhan ay naghiwalay sa dalawang grupo na kumpiyansa sa kanilang paghabol. Samantala si Elroy at ang ina ni Mary ay narating ang baybayin kasama ang kanilang gabay ngunit ang mga hunter ay dumating sa tamang oras at inutusan sila na sumuko. Ngunit sa oras na inakala ng hunter na nahuli niya ang mga ito may iba pang naghihintay sa mga anino at si James ay nagbayad ng husto sa kanilang gabay kaya naman may pananagutan nito sa buong operasyon. Ang eksena ay lumipat kay James dala ang kanyang anak at nakasalubong si William sa kanilang daan. Kilala nila ang isa't isa dahil pinakasalan ni Mary ang lalaking ito at nagdusa dahil sa pagbenta sa kanya. Matagal nang labis ang galit ni James sa lalaking ito ngunit ang lalaki ay may sandata kaya hindi agad kumilos si James. At sa kanilang paghaharap si James ay umatake sa tamang pagkakataon at sinuntok ng paulit-ulit ang lalaking nagdulot ng labis na sakit sa kanyang anak. Ngunit si Mary ay masyadong mabait at pinigilan nito ang kanyang ama na magpatuloy sa pananakit nito. Nais nilang lubayan sila ni William ngunit mayroon pa itong isang baril na nakatago sa kanya. Inilagay nito si James sa isang panganib at sa mga kritikal na sandali kinuha ni Mary ang baril sa sahig at tinapos si William. Mabilis na umalis ang mag-ama sa lugar habang ang mga masasakit na karanasan ay iniwan nila at ang pamilya ay muling nagkasama ng ligtas. Sumakay sila sa isang maliit na bangka at iniwan ang lugar na parusa para sa kanila kung saan nagtatapos ang kwento. Salamat mga idol, hanggang sa susunod ulit nating recap. Love you.